Ipinarating na ni DOTC Secretary June Abaya kay Pangulong Aquino ang pagbibitiw ni Alvy Tangcol III bilang MRT General Manager, pero wala pa raw natatanggap na resignation letter si Pinoy. Nagbitiw si Vitangcol matapos siyang i-relieve sa pwesto dahil sa umunoy pagbibigay niya ng kontrata sa kumpanya ng tiyuhin ng kanyang misis. Makibalita tayo kay Frances Carasi. Inulan ng samut-saring reklamo ang panunungkulan ni Alvy Tangcol III bilang General Manager ng MRT3. Kabilang dito ang nakakalitong sistema ng express train, kalbaryong pila, siksikan sa mga bagon at pagkasira ng mga tren kung mamalasin. Pero pinakamalaking kwestiyon sa integridad ni Vitangcol ang akusasyon ng pangingikil na ibinato ni Czech Ambassador Joseph Richter. $30 million daw ang hinihingi ng grupo ni Vitangcol sa Czech company na Inecon kapalit ng kontrata sa pagbili ng mga bagong bagon. Mariin itong pinabulaanan ni Vitangcol na absuelto siya kalaunan sa investigasyon ng DOTC. Kinasuhan pa niya ng perjury si Richter. Pero ngayon, tila nagiba ang ihip ng hangin. Sinibak ng DOTC sa pwesto si Vitangcol, pero hindi raw ito dahil sa pangingikil kundi sa artikulo ng kolumnistang si Jarius Bondok. Kaugnay ng umano'y pagbibigay ni Vitangcol ng mahigit 500 million pesos na kontrata sa baguhang kumpanyang PH Trams. Para daw ito sa maintenance ng mga tren at riles ng MRT. Kabilang sa mga incorporator ng nasabing kumpanya ang tiyuhin ng misis ni Vitangcol at ang negosyanteng si Wilson De Vera, ang sinasabing tauhan ni Vitangcol na nangikil umano sa Inecon. Mabilis namang dumepensa si Vitangcol. Wala raw conflict of interest sa pagbibigay ng kontrata sa PH Trams. During the time that they were doing that for MRT Corporation, I was not fully aware that he is involved in that particular project. So when I learned of that particular item, then I directly told him that it would be improper. He divested and he sold his shares to his fellow director at the PH Trams. Giit din niya, pansamantala siyang nirelieve ng DOTC nang pumutok ang issue, pero siya mismo ang nagdesisyong mag-resign na. Sa kanyang pagharap sa kamera sa kauna-unahang pagkakataon, muli rin niyang pinabulaan ang nangikil siya. I categorically state that the allegations made by the Czech Republic ambassador are all lies as it pertains to me, Your Honor. Nang usisain ang kanyang kaugnayan kay Wilson De Vera, inamin niyang kakilala niya ito at nakipagpulong sa kanya kaugnay ng pagbili ng mga bagong bagon. Pero wala raw nangyaring pangingikil. Kilala niyo ho ba si Wilson De Vera? Nakilala ko lang po sila noong sila na po ay nasa MRT3. Mayroon po mga pagkakataon na sila po ay nagpupunta po sa opisina at yun po, nakakamiting ko po sila sa opisina. But outside of the office, hindi ko po sila nakamiting. Tumanggi namang magbigay ng pahayag si De Vera. Matagal na raw siyang wala sa bansa at wala ng balita kaugnay ng issue. Sinusubukan pa ng GMA News na kunin ang panig ng tiyuhin ng asawa ni Vitangcol na si Arturo Soriano. Nais naman nilang mambabatas na magsagawa ng mas malalim na investigasyon sa maintenance contract ng PH Trams. Nais din nilang ipatawag ang NBI para malaman ang update sa investigasyon sa umano'y pangingikil ng grupo ni Vitangcol. Sa ngayon, si LRT Administrator Honorito Chaneco munang upong OIC ng MRT. Frances Carasi, Nagbabalita, Pilipinas!